Thank you po, Elder Vers. Ating pong pananalangin sama-sama na alam po natin na pag ang mga anak po ng Diyos ay sama-samang nananalangin. Alam po ng Diyos, God has always time to listen to those who has time to pray. Amen. Amen. Yun pong ating inawit kanina, talagang kaya po tayo nandito ngayon ay patuloy po tayong umaasa na ang ating pong Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. Na ito po ang ebanghelyo na si Kristo ay nabuhay, namatay, nailibing, subalit siya po ay nabuhay na maguli. And because He lives, tayo pong mga mananampalataya, pagdating ng takdang araw, mabubuhay na maguli, makakasama natin ang ating dakilang manunubos doon sa kalangitan. Hallelujah! Kaya nga po't patuloy po tayong magpupuri sa Kanya. This is the day that the Lord has made, and we will continue to rejoice. Rejoice and be glad. Bless the Lord, O my soul. All that is within me, come on. Bless the holy name of God. Hallelujah! Woo! Praise the Lord. Sa ating pong mga bisita, gaya po ng ating sinabi ng ating tagapanguna, yan, meron po tayong bisita kanina, yung po sa likod, yung pong kung meron mga bisita naka-online, welcome din po kayo sa ating pong pananambahan, lagi pong may bahayag ng ang Diyos katotohanan sa ating pong mga pinag-aaralan. Hallelujah! Na patuloy po, I am, pang ilan na po itong I am na pinag-aaralan natin, pang-pito na ba? Pang-pito na, tama? Pang-pito? Praise the Lord. I am. Ayan nga po, doon po sa salita ng Diyos, I am who I am. Alam po natin ang kwento ni Moses nung tanungin ni Moses ang Diyos, ano ang sasabihin kong pangalan mo? Ang sabi po ni Moses sa Panginoon, sabi po ng Diyos sa kanya, sabihin mo sa nila, I am who I am. I am the bread of life. Di ba? The light of the world, the door of the ship, the good shepherd. I am the resurrection and the life. At yung pong pinag-usapan natin last week, I am the way, the truth, and the life. Napakatindi po nito na sinabi nga natin, I am the. Pag sinabi pong the, iisa lang. Hindi po sinabing I am a way. Pag sinabi pong I am a way, ibig pong sabihin, maraming daan. Papuntang Manila, sabi nila. Expressway, MacArthur Highway, South Express, ano pa ba yan? Sa Manila po yun. Pero pagdating sa langit, isa lang po, I am the way. Kaya Kristo lang po natin, in Christ alone, masusupungan ang tunay na kaligtasan. Ang tunay na pagbubunga ng mga mabubuting gawa ng buhay mananampalataya. Kay Kristo lang. Come on! Palakpan po muli ang ating Panginoon. Hallelujah! Dahil kay Kristo lang, sabi po ng ating pinag-aaralan, I am the true vine. Na ito po yung ating pag-uusapan ngayon. I am the way, the truth, and the life. Last week, ngayon po, tuloy po tayo sa ating mga serye. Ano po ito? Dalawa pa. Next 2 Sunday pa. So, siyam po ito, siyam. I am the true vine this morning. Ito po yung ating pag-aaralan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, I am the true vine. My Father is the gardener. I am the true vine. My Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in me, in the vine. Remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Hallelujah. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory,
that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Patuloy naming dalangin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang pagpapala ng iyong Santo Espiritu. Dakilang Diyos, ang aming pong dalangin sa umagang ito. Sa iyo lamang kami mananahan. Sa iyong presensya kami magtitiwala na ngayong umaga po, O dakilang Diyos. Muling ipakikita mo ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa iyong mga anak. Kagaya po ng panalangin ng aming mga kasamang nangunguna sa mga awitan. Alam po namin, kasama ka namin. Ngayong umagang ito, hindi lang ngayong umagang ito, sa mga darating pang mga araw, O dakilang Diyos, at wala kaming ibang itataas. Sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming pag-aawitan, pagpupulit, pagkikinig ng iyong mga salita, maliban sa iyong dakilang pangalan. At alam po namin, dakilang Diyos, sa umagang ito, kami ay uuwi, lalabas sa bahay-sambahang ito. Bahay dalangin ng ito, dadala ng bagong tibay pananampalataya, bagong pag-asa, bagong antas-taas ng pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, kay Kristo Jesus. Amen! 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 Sige po, muling palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Dito po tayo huhugot ng ating mga pagbubulay-bulayan na babalikan po natin maya-maya. Ito pong ating pag-aaralan ito. Kaya lang po, bago po natin puntahan yung ating mga points, siguro po, ano kaya ang ibig pong sabihin ng true vine dito po sa ating pinag-aaralan? Bilang pong pambukas, ano nga ba talaga? What does it really means na si Jesus ang true vine? Doon po sa unang talata, ang sabi po, I am the true vine and my Father is the gardener. So ang Father po ang gardener, si Jesus ang true vine. Kung si Jesus po ang true vine, ano talaga ang mas lalim pang ibig sabihin ng siya nga ang true vine? Ang ibig pong sabihin nito na it means that Jesus is the genuine source of spiritual life and fruitfulness. It means, ito po, si Jesus lamang po ang talagang source po ng ating spiritual life and fruitfulness. Being connected to Him po, which means He is our Lord and Savior. Ito po ang ibig sabihin ng true vine na ang ating Panginoon, ang true vine, to be connected with Him, which means He is our Lord and Savior, which always bring us through joy, peace, may baliktad na, peace and joy, and righteousness. Andiyan naman po yan. Hallelujah. Amen. He is always He is the source. He is the source of abundant life and many other things. Without Him, lagi po natin tatandaan ito, na hindi po natin kakayanin, wala po tayong magagawa. Kaya nga, in Christ alone, without Him, we can do nothing that can truly bring us joy. So hindi po ang mundong ito, ang bagay ng mga mundong ito, na ating pong pupuntahan mamaya, yung pong mga bagay ng mundo na talagang siya nga, hindi po ito nakapagbibigay ng tunay na kagalakan, kapayapaan at katuwiran that will lead to eternal life. That will lead to eternal life, wala na pong iba, kundi ang ating dakilang Diyos. Time and time again, hindi po magbabago ang sulat po, ang puso po ng Ebanghelyo, John 3:16, na mahal na mahal. Tayo pong mga nakikinig ngayon, lalo na po yung ating mga bisita, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Tayong lahat, kaya nga ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus. Ang sino man ang sa kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Yeah. Without Him, we can do nothing that can truly bring us joy, peace, and righteousness that will lead to eternal life. Kay Kristo lang, in Christ alone. So, kung siya po ang vine, sabi po ng ating binasa, tayo naman ngayon ang mga sanga, branches, tayo mga sanga. So, kung tayo po ang mga sanga, ano ba ang inaasahan makita sa mga sanga?
Ano po ang ibig sabihin? Na tayo nga ay mga branches. Ang ibig pong sabihin, we are expected to bear much fruit. Hindi lang bear fruit, much fruit. We are expected to bear much fruit. Paano po kayang bunga ang in-expect sa atin bilang mga branches ng vine ni Kristo Jesus sa ating pong mga buhay? Marami po yan. Siguro po, mamaya, titingin lang tayo ng mga ilan sa mga bunga pwede pong makita ng Diyos bilang we are connected to the vine. As a branches, ano pong bunga ang makikita po sa atin. Kasi nga po, ang sabi po ng salita ng Diyos, para talaga makita natin, titingin muna tayo ng mga ilang talata, kung ano po talaga ang kaugnayan ng vine at saka branches. Kasi po, ang sabi ng salita ng Diyos, kung babalikan natin, ang talatang, verse 2, talatang 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Wow. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes so that He will be even more fruitful. So, matindi po ang salita ng Diyos. Pag daw po ay hindi nagbubunga, puputulin tayo, aalisin tayo. Yeah? Hindi lang tayo alisin, maging baka, hindi nga tayo inalis, baka tayo pa nga sa ating pakikipag-ayon sa mundo. Mamaya, the things of the world, baka nahila na tayo ng mundo, tayo po ang umalis. Pero dito po, ang sabi, dito pa lang sinasabi ng Diyos, inaalis po tayo. Pero, ang galing po ng salita ng Diyos, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Pag tayo po ay nakakonect sa vine, mamubunga po tayo. Pag meron pang hindi, medyo talagang kailangan pang alisin, i-prune ng Diyos sa atin, didisiplinahin tayo ng Diyos, para maging mas mabunga po ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen! Hallelujah! Magaling po talaga ang salita ng Diyos. I-cast off every branch. Tuloy po natin, sa 5 naman, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, ito po ang sinasabi natin, if you remain in me and I in you, if you remain in me, doon lamang po, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Sabi nga ang salita ng Diyos, apart from me. Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. You can do nothing. Sabi nga salita ng Diyos sa Philippians 4:13, Clayton, I can do. Sabi ko na, balume yan eh. We can do all things sa pamamagitan po in Christ alone. Mamumunga po tayo. Sabi sa tulong po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil nga po, pag tayo po inamumunga, this is to my Father's glory. Pag tayo po inamumunga, nabibigyan po ng kalwalhatian. Ang ating Ama, this is to my Father's glory that you bear much fruit. Bear much fruit. Ay po, para may pakita po talaga natin na tayo nga talaga ay connected sa vine. We are the branches, and we are the branches showing yourselves to be my disciples. Showing tayo po inamunga talagang naipakikita po natin na tayo nga ay mga disipulo ng ating Panginoon. Okay, so now, ang Kristo po ay dito po sa metaphor na ito, He is the vine, we are the branches. Pero another metaphor po, pagkatapos ng branches, tayo po ay talagang metaphor bilang mga tree, mga halaman. Tayo naman po ay mga halaman ngayon. At bilang halaman, ang halaman po, pag hindi nagbubunga, pinuputol, sinusunog. Ni attorney. You can do the math. Di ba? Nasa salita po ng Diyos yan eh. Likewise, ito po, every good tree, tayo naman po ito. Likewise, every good tree. Sino po yung mga good tree? Magsabi ng amen. Yes! Praise the Lord. Every good tree bears good fruit. Ang isa pong good tree daw, hindi pwedeng ang matamis na puno, hindi mamumunga ng mapait na bunga. Parang doble-doble eh. Ay hindi, alam yun ang ibig sabihin nun. Ang puno,
na matamis, siguradong mamumunga ng matamis na bunga. Doble-doble yan eh. Tapos, ang bad tree daw bears bad fruit. So, saan po tayo ngayon? So, sa ating pinag-aaralan, tayo ay nakikikristo na, so tayo ay talagang good tree. Tayo ba ay good tree talaga? Praise the Lord. Okay, a good tree cannot bear bad fruit. Ito po yun. Kaya nga po, pagkatapos po, tayo nating makakonect sa vine, branches, na ngayon naman po, inalimbawa po tayo sa isang a good tree, magandang puno. Pero dahil nga, ang bad tree daw, hindi mamunga ng good fruit. Kaya nga, sabi nga natin kanina, narinig natin, ni Attorney, sinusunog yan, tinatapon. To bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So hindi lang po natin sinasabi, nasa salita po ng Diyos nakasulat. Ayan po, basahin natin. Sinusunog. Kaya nga, makikita po sa atin kung tayo ay good tree or bad tree sa ating pong mga bunga. Ano mong bunga ang nakikita sa atin? Mamaya, bukas, day after tomorrow, hanggang hindi pa dumadating ang Panginoon, ano pong bunga ang nakikita ng mga tao sa atin? Hindi po, dito po sa ating church, napakadali pong, Lord, I live your name on. Parang sabi-habi, alulang kanta, kaya may itong kakain, Marge. No, dito po ang sinasabi mo na sa church po, yan, yung pagpupuri, madali pong makita. Talagang, wow, talagang. Pero ang talaga pong buhay na makikita na tayo ngayon magbubunga paglabas po natin sa ating pong workplace, wherever we are, ano pong bunga ang makikita ng mga tao sa atin. Remember po, sabi nga, kung ano ang puno, so we are connected to the vine, we are the branches, mamunga po tayo ng kabutihan, magbibigay po tayo ng mga ilang halimbawa. So, sabi nga sa Matthew 12:35, Matthew 12:35, ang good person or the good treasure of the heart bringeth forth good things, and a bad person out of a good man brings good things out of the good treasure stored up in him. An evil man brings evil things out of the evil stored up in him. So kung ano po yung nasa loob natin, kung mabuti po yung nasa loob natin, lalabas po yan, mamumunga po ng kabutihan ng ating magiging disciple ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga po, isa pang talata sa Matthew 21:18-19 naman, 21:18-19, ang sabi po ng salita ng Diyos. Di ba? Remember po, si Jesus habang naglalakad, tapos nagutom, nakita po niya yung fig tree. Tapos nakita niya yung fig tree, walang bunga, kinurse ng Panginoon yung, tapos, ayan, ang nangyari. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately, ayan, immediately, baka tayo po, immediately. Dito po, immediately tayo po ay malalanta kung hindi tayo magbubunga. Malalanta po ng kabutihan. Yung pong kabutihan ay maalis sa atin. Tapos, siyempre, pagkakabutihan, pupunta doon sa kabilang dako, mamunga tayo ng makaluwi si Marites. Wala na ka ni Marites. Yung talagang tutunan mo, yung mga gossiper na lang, mamunga tayo ng gossip, mamunga tayo ng mga masasamang, alam po natin, yung mga bunga ng mundong ito na hindi mabuti, na kakabaligtaran po ng ating pagiging disciple ng ating Panginoon. Kaya nga as believers in Christ, bilang pong mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo Jesus, we are all expected to bear fruit, at hindi lang basta bunga, not just fruit, but plenty. Good fruit na plenty pa. So plenty pa. Tayo po ang makakapagsabi kung ano pong bunga ang may pagkikita po natin sa ating pang-araw na buhay. So ano nga ba talaga? Kuha po tayo ng mga
mga halimbawa ng mga prutas. Sa Galatians 5:22, ito po yung mga fruits, of course. Alam naman natin, we all know this, na the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Love, joy, peace, forbearance, patience sa ibang salin po, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po yung mga bunga. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pag nasa atin na po ang Panginoong Kristo Jesus, nasa atin na po ang kanyang Espiritu. At kung nasa atin na ang kanyang Espiritu, ito po yung bunga ng Espiritu. Kung nasa atin po si Kristo, nasa atin ang Espiritu ni Kristo, tayo po ngayon ay talagang ito na yung bunga ng Espiritu, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Andito po, kaya nga po, hindi siya fruits. Yung isang bunga po kay Kristo Jesus, isa lang. Pag meron ka pong love, hindi pwedeng wala kang joy. Ay, gusto ko love lang. Ay gusto ko peace lang. Ayaw ko ng patience. Basta love, joy, peace lang gusto ko. Ayaw ko ng patience. Ayaw ko ng goodness. Ayaw ko ng tumulo. Hindi po pwedeng ganun. Isa lang po ang fruit. Kaya nga, the fruit of the, hindi po the fruits. Saba, the fruits of the, hindi po isa fruits. The fruit. Sama-sama po yun. Ang sabi nga ng ating senior pastor kagabi, from glory to glory, tayo po'y nababaw. Sa unang panahon po ng ating pagiging Kristiyano, maaaring yan, nasa atin ng love, joy, peace, and then unti-unti na-develop po yan hanggang sa mabuo po itong mga bunga ito. Pero sabi nga niya, kung 10 taong ka ng Christian, tapos gusto mo love, joy, and peace, ibang usapan yun. Hindi pa talaga buo ang ating pagiging Christian. Baka nga, mamatulad po tayo sa binang salita ng Diyos, baka alisin tayo. Mapuputol tayo at hindi lang tayo mapuputol. Ang sabi po sa salita ng Diyos. Susunugin pa tayo. Mapuputol na tayo, susunugin pa tayo. Alam naman natin, pag sunog, ano yan? Diretsyan tayo, impyerno po yan. Huwag na natin paligoy-ligoy. May impyerno po tayo. Kaya nga sabi ni Pastor Manny, ayaw po ng ating senior pastor, of course, ng Diyos, ang bawat sa atin ay maimpyerno. Ang gusto po ng Diyos, ang bawat sa atin ay makasama doon sa langit. Kaya nga po, hindi mabagal ang kanyang pangako. 2 Peter 3:9, God is not slack concerning His promise, gaya ng iniisip ng mga iba, but He is patient. Patient, not willing that everyone should suffer, but that all should come unto repentance. Ang sabi mo, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand His slowness. Instead, He is patient with us, with you, not wanting anyone to perish. But everyone, ito po ang hinihintay ng Diyos. Kung sakali pong may mga bagay pang gusto ialisin ng Diyos sa atin, ipinuprune ng Diyos sa atin, tayo na po ang mag-alis. Huwag na po natin kaya ang Diyos pa ang mag-alis. Baka mas matindi po, mas masakit pag ang Diyos po ang nag-alis, nag-prune ng gusto nating alisin bilang pong mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kayo po ang nakakaalam kung ano pa nasa ating puso, kung ano pa talaga, Panginoon, talagang gusto kong managumpay dito sa bagay nito. I am trusting in you in Christ alone. Alam ko po, mananagumpay ako. Amen. Ito po ang gusto ng Diyos. Kaya nga John 3:16, ayaw po ng Diyos na mapahamak ang kasama po ng 2 Peter 3:9. Ang gusto lang po ng Diyos that anyone, ang sino man na sa Kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak. Everyone should come to Him and to repentance. Hindi na mapapahamak. Magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Ito po ang gusto ng Diyos, ng bawat isa sa atin. Kami po mga lingkod ng Diyos. Gusto po natin tayong lahat sama-sama magkikita doon sa kalangitan. Because He lives, we will also live. Amen. Woo! Praise the Lord. Dito pa lang po, punong-puno na po yung Galacia. Pero dagdagan pa natin kung paano po tayo magkakaroon ng bunga. Kasi nga po, yung bunga po yung pagiging kagaya ni Kristo. To be like Christ. To be like Christ, for God knew His people in advance. He chose them to become like His Son.
Kahit po si Apostle Pablo, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ang sabi po ni Apostle Pablo. So that his son would be the firstborn among many other sisters. Dahil nga, we were once in darkness. Alam po natin yan. Tayo pong lahat, nagkasala, we were once in darkness. But now, nasa liwanag na po tayo. I am the light of the world. Ang sabi po ng bahagi ng salita ng Diyos. Nasa light na po tayo in the Lord. Kaya nga't live as children of light. Live as children of light. Dahil nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, live as children of light. Nasaan ako? For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Kasi nga po, to be like Christ, to be like Jesus, alam po natin, meron po tayong inaawit na, to be like Jesus. Alam po natin yung mga, yung senior na kagaya ko. To be like Jesus, di ba? To be like Jesus, to be like Jesus. All I ask is to be like Him. All through life's glory, from earth to glory. All we ask, to be like Jesus. Marami po ako kumbisido. All we ask is to be like Jesus. Hallelujah! Kasi nga po, Christians, ang sabi po ng pag-aaral, Christians daw, ang ibig sabihin, little Christ. Galing po sa Greek word na Christianos. Christianos, meaning Christ. Yung Yanos, follower of. Kaya nga po, we are little Christ, we are Christians, we need to be like Jesus. Ito po yung ating pinag-aralan. Hindi lang po yun, of course, sabi nga, to be like Jesus, ito to, babalik po tayo sa Galatians 5:22 na kanina, to do good works. Ito po yung mga, marami pong bunga, to do good works, for we are God's handiwork. Alam natin, yung Philippians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that, hindi po dahil sa ating mga gawa. Hindi po, nauna po yung, for by faith, by grace we have been saved through faith. Ay ang ating pong pananampalataya muna kay Kristo. Pagkatapos doon nating manampalataya, kailangan po tayong magbunga ng magagandang gawa. Kaya nga po sa talatang Jesus, ang sabi po, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. So pag tinabing to do good works, alam niyo po kung ano yung mga good works na yan, maggawa ng kabutihan, which is God prepared in advance for us to do. So kayo na po, mamaya pong paglabas natin, kahit hindi naman kailangang malaki muna, kahit sa mga maliliit na paggawa ng kabutihan, ay maipakikita po natin, tayo nga talaga ay mga Kristiyano, tayo nga mga little Christ, mga Christians. Amen! Hindi lang po good works, of course. Kayo na po, ang mamaya, pwede na po natin i-applyan paglabas natin. Pero hindi lang po yun, yung isa pang good works, hindi pong isang bunga ng ating pagiging buong makikita sa akin ay yung pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ano pong bunga yan? Yung pagpupuri. Of course, sabi nga kanina, dito po sa church, pag tayo po talaga'y, kaya lang, andito ka na sa church, tapos, ang sabi, magbubunga ka lang ng good work. Sabi niya, therefore by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. Ano po yan? That is the fruit of our lips. Ano bang lumalabas sa ating mga bibig? Sa labas? Dito po sa church, pag tayo po ay nagpupuri, paano ba tayo nagpupuri? Kayo po, ay basta ako, nagpupuri ako. Lord, I lift my hands to believe again. You are my refuge. I lift my head. Asan yung mga kamay mo? Diba? Ano niyo po ang ibig sabihin natin? Talagang
Of course, sabi na, nasa puso yan eh. Pero pati out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Tataas yung mga, I lift my hands to believe again. We will lift our hands to believe again. To praise like never before. To sing like never before. To pray like never before. Sa ating pong mga pananalangin, sabihin po natin, bigkasin natin ang papuri sa ating dakilang Diyos. Of course, yung papuri, alam naman natin, hindi lang sa mga mabubuting bagay. Hindi lang po dito papuri. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa sulat po ni Job. Remember, pupurihin ko lang ba ang Diyos sa mga mabubuti? Even sa mga pagsubok. Kahit tayo po, ito po ang inahasaan ng Diyos. Bunga po ng ating mga labi na tayo po ay magpupuri pa rin sa Diyos. In bad times, in good times, kantaya tayo ito. In good times, in bad times. Ito mga ibalon. Anyway, totoo naman in good times, in bad times, patuloy tayong magpupuri sa Diyos. Hallelujah! Come on! Magpupuri sa Diyos, dito sa church, sa community, sa bahay, sa ating workplace, wherever we are. Kailangan pong makita ang bunga ng pupupuri sa ating mga good works, sa ating mga labi. Hallelujah! Na makikita po ng mga nanay mo yung boss ko ngayon. Ang tagal ko nang hinihintay yung promotion. Tingnan mo yung boss na. Nakita niyo po, sa trabaho, sa negosyo. Well, makanyang customer ka. Mabati ka kaya na kailangan. Mas takal kong customer, makasali. Ayun ako pinsan salikin. Yung mga ganun ba? Mga simpleng bagay. Kaya nga po, paglabas po natin sa bahay-sambahan, sambahang ito, dalang ito, makikita ba talaga ang bunga ng good works, bunga ng ating mga labi para po sa Diyos. Amen. Sige po, muling palakpakan, Panginoon. Hallelujah. O isa pa, dagdagan pa natin. Give generously, sabi po sa salita ng Diyos. Isa pong bunga ito, of course. Yung pagbibigay. Yung pagbibigay po kasi, kaya po generously, meron po kasi nagbibigay, mag-complain lang. May nakapin, sabi nga ng late Pastor Elmer, long before, meron daw nagbigay, ating humingi yata ng tulong, dininaning 200. Ay, 200! Yan! Huwag ganyan, sabi ni Pastor Elmer, the late Pastor Elmer. Nawalan ka na ng 200, nawalan ka pa ng reward. Diba? Kaya nga, give generously. Of course, dito po sa ating babasahin, it means pera po ito, finances. Pero give generously, alam po natin, there are many ways, other than finances, meron pang ibang paraan para we can give generously. Yung ating mga panahon, yung ating, ano pa ba yan? Yung ating talent. Pero dito po in particular, give generously, finances po yung ating pag-uusapan. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution. Certain contribution, ano po ito? Pananalapi po ito. For the poor among the saints who are in Jerusalem. It pleased them indeed. It pleased them indeed, and they are their debtors. For if the Gentiles have their partakers of their spiritual things, their duty is also to minister to them in material things. So, maliwanag po na dito sa pinag-usapan, aside from ating sinasabing give generously, yung ating pong panahon, yung ating time, yung ating talent, and many more, ay bigay po natin ng bukal sa puso, nang walang pagko-complain, na walang inaasahan na pag tayo po ay nagbigay, hindi tayo nagpapautang na loob. Kaya lang, meron po kasing na sabi rin ng ating senior pastor kagabi, pag tayo daw po ay talagang sobrang manipin. Baka ma-viral. Wala na kami sinabi mo kanya. Baka iba yung masabi ko. Baka sabi ni Pastor Manny, wala na kami sinabi ko. Pastor Jack, halika nga dito. Baka ma-office ako. Praise the Lord. Pero yung totoo po talaga, kasi merong
mga nang-uutang daw, ne? Kasi, ganito lang sabihin mo, kasi sabi daw ng, anyway, passed away na yung kapatid natin. Pastor nga, no? Puta makapaglaram ko, kasi manutang na yung manutang, yan ibiyasang mamayad, ano sasabihin ko sa kanya nga, no? O, ganito lang sabihin mo, meron ka bang budget sa utang? Siyempre, di ba? Ito, para sa kuryente. Ito para sa tubig, ito para sa telepono, ito para sa pag-grocery, ito para sa utang. Meron mo ganun? Wala naman ganun, hindi ka nagbabudget sa utang. So sabihin natin, i-apply na natin ngayon, pero nag-uutang po sa atin na hindi nagbabayad, sabihin natin, ay pasensya na kapatid, wala akong budget sa utang. Yun lang yun. So na tayo. Di ba? Of course, pag may umutang, kung meron ka namang bubunutin, sabi nga, good works. Kung meron ka namang bubunutin, pero wala kang pautang, pero andito yung 50 pesos para hindi ka na bubalik sa susunod. No, ano lang, alam naman natin, kung meron ka rin, basta, generously, bukal sa puso yung pagbibigay. Hindi nagpapautang na loob. Amen. So, alam mo yung anak mo, kung hindi lang sa akin, hindi nakakatapos ng pag-aaral yan Hindi makakapag-abroad yan Hindi yung mga ganun ba? Kaya nga, give generously. Give generously. Ito po yung ating pinag-uusapan. At hindi lang po yun, of course, ang isa pang mahalagang bunga po ng bunga po na magkita sa akin, yung pong winning souls. Winning souls. Ilang taon na po tayong mga Kristiyano? Meron na ba tayong nadalang kaluluwa? Yung pong ating mission team, nagpunta kahapon sa ating hospital, nag-fruit giving po sila. Aside from that, of course, pinapanalangin yung mga binibigyan. At tayo rin po, ang ating pong iglesia ay maraming mga organization na tinutulungan as part of this bunga po. At hindi naman kailangan sigurong pumunta tayo ng mission, pumunta ng ibang lugar para mag-mission. Di pa lang po, pwede na po tayong makapag-win ng mga kaluluwa. Yung ating mga kaibigan, kasama sa bahay, especially yung ating mga kapamilya. Kaya lang, make it a point. Pag tayo po ay gustong mag-win ng soul, makikita po talaga. Sinasabi natin, nagbabago ng buhay, yung buhay natin hindi nagbabago. Kaya nga, good fruits, give generously. Makikita po yan. And pag nakita po ng mga tao yan, pag sinyer po natin yung salita ng Diyos sa kanila, that Christ lived, died and rose again, sila rin po ay maniniwala sa ating mga sasabihin. And on that, tayo po ay makapag-win, makakaakay po tayo ng kaluluwa. Hindi po tayo, basta ang ano po natin, ibahagi lang ang salita ng Diyos, ang Diyos po ang kikilos para makilala po nila. Maybe not in that moment, meron po tayong narinig na talagang sa amin pong deaf class, meron daw pong narinig na niya ang salita ng Diyos, pero hindi niya talaga sineryoso hanggang sa makulong siya. Nung makulong siya, noon niya naalala muli yung mga narinig na niyang salita ng Diyos at doon sa kulungan, doon siya nakakilala sa Panginoon. Mga ganito pong mga halimbawa, ang ano lang po, i-share po natin ang Ebanghelyo, ang kabutihan ng Diyos, kung paano tayo niligtas ng Diyos. Apparently, ang bawat sa po sa atin ay nakarinig. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Romans 10:17. Narinig po natin sa mga kaibigan, sa mga radyo, sa mga pangaral ang salita ng Diyos. And from that, ito po ang gagamitin. Tayo po ang gagamitin ng Diyos para yung mga ibang tao makakilala rin sa Kanya. Amen. To win souls. I do not want you to be unaware, brethren, that I often plan to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit also among you. Amen. Hallelujah. Tayo po ay, we are winning souls to Christ. Sabi nga, hindi po tayo kailangan pumunta ng mission team sa bawat araw po sa ating, wherever we are, yung ating mga workplace, pwede po tayo magamit ng Panginoon para makapag-akay ng mga kaluluwa. At yung pong fruitfulness kasi, ito po yung sign. Fruitfulness is a sign of having a truly abundant life. Truly abundant life. It brings us true happiness,
brings true happiness and deep satisfaction. It is the fulfillment of God's purpose in our lives. Kaya nga po, bilang pong nakakonekta sa vine, hindi lang po yung talagang mamumunga tayo, kailangan po, we must not, tandaan po natin, associate with false vines. Kasi nga, pag may true vine, merong false. True or false tayo ngayon? Si Jesus, ang true vine, true or false? True na eh. Parang sa tanong, true na eh. Okay, true. We must not associate sa mga false. Ano ba itong mga false na vines na ito? Marami po kasi yung mga katuruan. Alam natin na ngayon talagang padami. Kahit noon pa man, si Apostol Pablo, pinangaralan niya yung mga namamangha ako sa inyo, nagugulat ako sa inyo, bakit ang dali niyong mahila ng mga ibang katuruan, sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya nga po, kahit po ngayon, there are numerous false vines in the world that promise life and nourishment through material abundance, power, religion, lalo na po religion, ginagamit ang religion para po maligaw ang marami and the pleasures of life, kahit po mga mananampalataya. But they ultimately lead to spiritual emptiness. Kaya nga po, ito yung paalala po ng salita ng Diyos, do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, lust of the flesh, craving for everything we see, lust of the eyes, and the pride in our achievements and possession, and the pride of life. These are not from the Father, but from this world. Ito po yung mga false vine na talagang we must not associate with this kind of false vine. These are not from the Father, but are from this world. Ayun po yung sinasabi ng ating salita ng Diyos. Ano ba ito? Alam po natin to, yung lust of the flesh, pagdating po sa pagsambaya, lust of the flesh, ang sabi ng mga iba, huwag tayo magpakaseryoso. Meron na tayong Wednesday, meron tayong Saturday, Sunday, meron pa tayong see you, meron pa tayong, di ba? Baka lumampas na tayo sa langit. Baka lumampas ka ng langit, ang sabi po ng, di ba? Kahit tayo, ako, nung akong bago mananampalataya, kasi nga, ating kang choir, ating kang Sunday school, ating kang makanyan, yung isa nga dito noon, nasa Barnabas na, tapos gusto mong sumama ng Dorcas. Ewan ko kung bakit, gusto niyang puntahan lahat yung akala po kasi natin ng marami na ang paggawa ng pagsama ng maraming gawain, yun ang magdadala sa atin sa langit. Hindi po ito magdadala sa atin sa kalangitan. Hindi yung mga bagay ng mundong ito. Hindi yung mga pride of life. Ay ako, pagdating sa simbahan, ang dami kong nagagawa. Sigurado na akong sa langit. Ay ako, pagdating sa pagbibigay, pagdating sa mga mission, hindi mo matatawaran ang aking kasipagan. O ano na yun? Kita na po natin yun. Nagyayabang na. Yung pride of life, tapos yung nakikita po natin, marami. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun po yung mga bagay ng mga mundong hihila sa atin. Pag nahila po tayo ng mga bagay na ito, and then maalis po tayo. Eventually, hindi lang tayo maalis, susunugin pa tayo. Yung sabi po ng salita ng Diyos. Kaya nga, do not be yoked together with unbelievers. Alam po natin to, yung mga kabataan, lagi nating kung mamananampalataya ka, tapos anong pipiliin mo? Gwapo na hindi Kristiyano o Kristiyano na hindi gwapo? So, narinig yun na to,
gwapo na hindi Kristiyano o Kristiyanong hindi gwapo. Yung gwapo na lang na hindi Kristiyano, pwede na yung pag-prayo para maging Kristiyano. Yung hindi gwapo, kahit mag-fasting ka pa, wala nang pag-asa yun. Pero totoo po, di ba? Marami na tayong nakita na pinili yung mga hindi mananampalataya. Sabi nila, gagawin ko siyang Kristiyano. Sino bang gumagawa ng Kristiyano? Hindi po tayo gumagawa ng Kristiyano. Eventually, sila po ang nahila sa ibang pananampalataya. Tapos, pagdating sa pananambahan, hiwalay sa pananambahan, marami pong effect, cause and effect. Cause and effect. Kaya nga pati sa business, kung kaya ka-partner mo sa business, yung kapartner mo sa business, gusto mandaya ka, tapos ikaw mananampalataya ka, tapos mag-partner, kasi marakalya pera eh. Gusto ko, kaya lang, mapamirayit siya. Inyabi pala marakalya pera, mapamirayit siya. Mag-partner kita, mapamirayit. You can do the math. Diba? Ito po sinasabi ng ating salita ng Diyos, na huwag daw tayong, false vines, do not associate with false vine. Kasi nga, what harmony is there between Christ and the devil? Belial. Kaya, do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? What fellowship can light with darkness? What harmony? What harmony is there between Christ and Belial, the devil ito? Or what does a believer have in common with an unbeliever? Lagi po natin sinasabi, you cannot walk with God holding hands with the devil. Diba? You are walking with God and then you're holding hands. Hindi pwede yun. Lord, dito ka. Saan ka ba talaga? Kaya nga, we must not associate with false vines. Ito lang po, bakit nga, why is it wrong? Kasi tayo po, why is it wrong to love the things of this world and associate with believers? Kasi nga po, it prevents us from producing good fruit. It will prevent us from producing good fruit. Kaya nga po yung consequence eventually, madi-disconnect po tayo sa love of the Father. Sa love of the Father. Kaya nga, i-cast off every branch. Balikan po natin yung talatang 2. I-cast off every branch in me that bears no fruit. Kaya nga po, sabi nga kanina, He cuts every branch. Pero kung sa atin po, sa ating sarili, alam na natin kung anong dapat ayusin, kung ano yung dapat alisin. Tayo na po ang mag-alis, tayo po na ang mag-alis. Huwag na po nating hayaan, baka mas masakit pag ang Diyos pa ang nag-cut off ng mga dapat alisin. Yung pagdidisiplina ng Diyos, baka mas masakit pa. Kaya nga, kung alam na po natin, para po tayo magbunga ng mabuti, para mag-give generously, pag tayo po yung nagbibigay, talagang ibigay ng buong puso. Pag tayo tumutulong, ano man yan sa ating panahon, ibigay na natin ng buong puso. Ito po yung sinasabi natin ng salita ng Diyos. Para po, ito yung bungang inaasahang makita ng Diyos sa bawat mananampalataya, sa mga bawat disciples, na tayo po iyon. God removes all the branches that don't bear fruit. He prunes the branches that bear fruit. He takes away all the unnecessary things in our lives so that we may bear much fruit. So balikan po natin yung talatang. He casts off every branch, sa talatang 2 din po ito, that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Wow, ganun pala. Ganun pala, pag dinidisiplina pa tayo ng Diyos, pag tayo pala mismo ang nagdidisiplina ng ating sarili, inaasahan po ng Diyos, kakikitaan po tayo ng mas maraming bunga. Ng mas maraming bunga. Kaya nga po, talagang, kung tayo talaga ay nakakapit sa true vine, nakakapit sa true vine, huwag na tayong aalis. Kung true vine ito, tapos may false, sabi ko nga kanina, saan tayo? True, false. Dito na tayo sa true, di ba? Ganun lang po ang gusto ng Diyos sa atin.
Kaya nga, stay connected. Yun po yung ating pangatlo. Stay connected to the true vine. Stay connected to the true vine. Balikan po natin uli yung ating mga talata. I am the vine, you are the branches. Okay? I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Kasi nga po, we cannot bear fruit without the Lord Jesus as our true vine. We cannot bear fruit without the Lord Jesus as our true vine. We cannot bear, we cannot bear fruit without the Lord Jesus as our true vine. Okay, tuloy na po natin. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire. Sa verse 6 na po ito, and burned. Disconnecting from the Lord Jesus results in spiritual dryness and death. Disconnecting from the Lord Jesus. Ito po yung sa verse 6 kanina. If you do not remain in me, you are like branch. Kaya nga, disconnecting with the Lord Jesus results in spiritual dryness and death, which leads to being thrown into the lake of fire. Yung pong ating sinasabi kanina pa. Hindi lang po basta talaga pinuputol, sinusunog pa, yung sinusunog, ito na po yung lake of fire na sinasabi po ng ating pinag-aaralan. Kaya nga, if you remain in me, sa verse 7, and my words remain in you. Ito po yung maganda. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Kasi nga po, staying connected with the Lord and holding tight to His Word, ito po yung susi, is the key to answered prayers. Kaya nga po, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Pag tayo po ay nanalangin, of course, lagi nating aalalahanin, ilalagay sa puso, ayon lamang po sa kagustuhan ng Diyos. Hindi po ayon sa ating kagustuhan. Ibalik ko po kanina, yung mga pagpupuri po sa dakilang Diyos na bunga, ay, salamat po, dakilang Diyos, may bagsak yaring kayong negosyo. Praise ba yun? Tapos, nahulog ka doon sa false vine, nanalo ka sa sugal. Ay, praise the Lord, nanalo ako sa sugal, meron akong itatides. So, nabalik ko lang po kasi dito nga po, kung ano po yung ating pinapanalangin, tapos magpupuri po tayo sa Diyos dahil, di ba, bunga po ng ating, isa pong bunga yun. Pag sinasagot po ng Diyos, yung ating mapanalangin, talaga po yung nagpupuri sa Kanya, kahit hindi pa sinasagot ng Diyos, praise the Lord pa rin dahil alam natin, ang Diyos alam niya kung kailan niya tutugunin yung ating mga pananalangin, pangangailangan. Come on! Woo! This is to my Father's glory. Natutuwa po ang Diyos na tinutugon niya ang ating mga panalangin. Natutuwa po ang Diyos pag nakikita niyang nagagalak ang kanyang mga nagagalak tayo. Kagalakan po ng Diyos na tugunin ang ating mga panalangin. It is to Father's glory that you bear much fruit. Ito nga po, bear much fruit. Tinutugan niya tayo pa ay namumunga. Bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. To be my disciples. God is glorified when true disciples produce. Produce, hindi lang po fruit, basta fruit, abundant fruit, hindi lang abundant fruit, abundant good fruit pa. Tuloy-tuloy, ang dami talagang hindi po pwede magkamali ang salita ng Diyos. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Amen. Praise the Lord. Kasi nga po, kahit po yung mga Israelites, ito talagang bayan ng Diyos long before, nang hindi sila namumunga, talagang they were cut off. Sa Diyos po, they were cut off. You may say those branches were broken off to make room for me. Yes, but remember, those branches were broken off because they didn't believe in Christ.
Ito po mga Israelitas, remember, of course, in Christ dito, pero ito po mga Israelitas long before, ang dami na nilang nakitang mga kababalaghan, mga milagro ng Diyos, yung mga 10 plagues, remember, yung dagat na nahati, umuulan ng pagkain, ng tubig sa disyerto, and many things na nakita po nila. Pero, and yet, time and time again, hindi po sila nakikinig. Tapos, nung umalis si Moses, umakyat dun sa bundok, nagtatagal ng 40 days, naidip sila, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Nila remember, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Kaya nga talagang, ang gilikit niya, pupuksain ko na ito. Tapos nag-uusap pa, si Moses sa Diyos. Eh di, pag pinuksa mo mga Israelitas na yan, ano sasabihin ng mga tao? Kaya nga, slow to anger pa rin ang ating Panginoon. Pero ang consequence po yun, yung pong mga nag-complain, kaya nga 40 years yung pong nakapasok doon sa lupang pangako, yung lahat na nag-complain, hindi po nakapasok sa lupang pangako. Ibig sabihin, may impyerno na po reta. May impyerno na po reta. Hindi po natin alam, of course, ang Diyos at saka ang tao lang nakakalam kung nasa siya. Maybe, meron pa rin, pero hindi natin alam. We cannot. Pero dito po sa ating pinag-aralan, for if God did not spare the original branches, ito po yun. Ang Diyos nga, hindi niya in-spare yung original branches. Tayo pa kaya, kung tayo ay alis, pupunta na sa false vine. Di ba? Sila nga original, mga talagang mga Israelitas, mga Hudyo. Tayo pa kaya ang hindi alis ng Diyos? Kung. Kaya nga, stay connected, alis pa ba tayo? Huwag na tayong umalis para hindi po tayo maimpyerno. Sabi po ng ating pinag-aralan, yun lang. Huwag na tayong umalis sa true vine para hindi na po tayo pumunta sa kaparusahang talagang pupuntahan ng mga umaalis sa Diyos. Notice how God is both kind and severe. He is severe to those who disobey, but kind to you if you continue to trust in His kindness. But if you stop trusting, you will also be cut off. You will also be cut off. Kaya nga po, lagi nating naririnig, maraming nagsasabi, once saved, always saved. Okay naman yun eh. Basta once saved, stay saved. Once you are connected to Christ, stay connected in faith. Yun lang po. Kasi pag umalis ka sa pananampalataya, hindi po, yung sinasabi ng salita ng Diyos, makakat off po tayo. At pupunta po tayo sa kaparusahan. Kaya nga, once saved, always saved, pwede yun. Once saved, always saved, if you continue to believe in Him. If you continue to believe in Him. So, alam naman po natin, sa ating panahon ngayon, hindi man naman tayo mga perfect. Alam po natin yan. Pero, pag nagkasala ka tapos nag-stay ka sa kasalanan, makakataw po tayo. Pero if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Hindi lang forgive. 1 John 1:9, He will cleanse us from all unrighteousness. From all unrighteousness. Dahil pag bumalik tayo, nakita na natin ang katotohanan, tapos bumalik tayo, ang sabi ng salita ng Diyos, 2 Peter 2:20 hanggang 22, 2 Peter 2:20. Sabi niya, pag nakilala na natin ang katotohanan, tapos bumalik pa tayo sa kasalanan, buti pa daw hindi na natin nakilala ang katotohanan. Kasi pag nakilala natin, bumalik tayo sa kasalanan, para daw tayong mga asong nagsuka, tapos binalikan natin yung ating suka, kinain uli natin. Total, mamarayo pa yung lunch. Di ba yak? Yak! Nagsuka ka, yung aso, tapos binalikan mo yung suka. Wala ka raw pinagkaiba sa baboy na talagang inispami po. Di ba yung mga aso ngayon, may puts papa yung mga aso, may hairs papa. Ay yung aso, yung baboy daw, kahit paliguan mo pa yan, babalik at babalik sa putik yan. Para daw tayong ganoon, hindi tayo ganoon. Mga anak tayo ng Diyos. Mga Kristiyano tayo. Nakakonekte sa true vine. Come on!
Christians, little Christ. To be like Jesus, to be like Christ. Kung tayo po talaga ay true vine, ang ibig mong sabihin nito, expected to bear much fruit. Hindi lang fruit, expected fruit, much fruit. Na huwag na po tayong makipag-associate sa mga false vine. That we need, ito po, huwag na po tayong bibitaw. Dahil sabi nga po natin, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Tomorrow, day after tomorrow, di po natin alam kung kailan. Basta, ang importante, laging handa. Boy Scout, ever ready. Lagi po tayong handa sa pagdating ng ating Panginoon. Laging handa para magbunga ng kabutihan, magbunga ng kagaya ni Kristo, magbunga ng pagpupuri palagi sa ating mga buhay. At isa sa lahat, importante po, magbunga ng mga kaluluwa. So, paglabas po natin mamaya, alam na po natin ang ating i-apply. Hindi lang mamaya, bukas at sa darating pang mga araw na makikita po sa atin. Baka, kaya ko kaya? Kaya nga tayo, Kristiyano little Christ. In Christ alone. Sa ating pong, sabi nga, magagawa po natin yan sa pamamagitan po ni Kristo, nagpapalakas sa atin. The righteous will flourish like palm tree. Ito po yung pangako ng Diyos. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still, kahit po mga senior na tayo. Ayun po si attorney, sa kanya yung pong nangangaral pa po yan sa mga ibang lugar. Para po, tayo naman po, hindi na po tayo kailangang mangaral. Hindi po kagaya dito. In every way, sa ating trabaho, sa ating, yung pong isa nating kapatid, meron pong nagpagupit sa kanya, tapos kinuwentuhan lang ng salita ng Diyos, and then meron na pong Bible study doon sa pinupuntahan niyang ginugupit. Baluin na ito. They are righteous because we are righteous because we are connected in Jesus. Kaya nga, stay connected to Him. Always lead to eternal life, strength, health, fruitfulness, even in old age. Kaya ba natin? Sa pamamagitan po ni Kristo, kakayanin natin, mamumunga po tayo ng kaluluwa, ng mabuting gawa in Christ alone. Come on! And find my glory in the power of the Lord. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I'll place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Yes, Lord. Salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita na kami ay narigtas, nakilala namin ang daan ng kaligtasan sa isang true vine sa ilamang nasumpungan o dakilang Diyos. Dahil ito ay iyong pangako sa pamamagitan naming pananampalataya sa iyo, hindi na kami mapapahamak, kundi pinangakuan mo pa kami ng buhay na walang hanggan. At dahil sa connection ito, dakilang Diyos, connection namin sa iyo. Salamat po dahil lagi mong panawagan sa amin na makita ang iyong liwanag sa aming mga buhay, that let your light so shine upon us that they may see your good works
Inas o dakilang Diyos, in giving generously, winning souls, doing good works. Higit sa lahat, lagi kaming magpupuri sa iyo, bunga ng aming koneksyon sa iyo, O dakilang Diyos. Salamat po, maging sa aming pag-alaala, O dakilang Diyos, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na amin po muling aalalahanin sa aming pong pagtanggap ng banal na hapunan ngayong umagang ito, O dakilang Diyos. Sa iyo lamang kami magbibigay ng kapurihan sa aming mga buhay, makikita ang iyong kadakilaan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen! Hallelujah! Woo!